po sa buong mundo. TV, welcome po kayo dito sa Global Spotlight. Dito lang po yan sa highly recommended station. Ang saya. So kasama ko po ngayon ang isa sa team leader 1 ng Puso Seafood Restaurant. So pakilala ka, sir. Good evening po. Ako po si Carl Andre Gosum, 29 years old. So, sir, ano po bang idea nyo? Paano po nabuo yung Puso Pinoy? Kasi nanggaling din po ako sa Electra, yung Puso Pinoy Restaurant. And then ito, Puso Pinoy Seafood. So, ano yung alam mo, ba't po nabuo? Bali po, nabuo po itong Puso Pinoy Restaurant dahil po kay Boss William and Sir Berto, and sa mga head chef po na sila Chef Mike and si Chef TP. And then, Sumunod pong Seafood. Pinoy Seafood Restaurant, then si dahil din po kay Chef Eric po. Sa mga po. ayan, andito po pala si Sir William. Sir William, tingin, andito po kayo. Oh, ito po yung owner na sinasabi niya. Ayan, hi po. Hello Ayan. po, Puso Pinoy. Sa Puso Pinoy, nandito po kami sa Global Spotlight. Ayan, yan si Sir William. And then, Hindi, kasama ayan, natin may kasama po kami, si Lexi. Aming beauty. Yan, si Lexi. So ngayon, pakilala ka muna, Lexi. Shy type. Shy type, okay. So ngayon, sir, ano po ba yung role mo sa Puso Pinoy? Kumbaga, ano yung ginagampanan mo dito? Bali po, ako po yung team leader po nila. Bali, ako po yung head po ng lahat po sa dining. Okay. Front of the house po. Okay. Then meron din po kami na team leader 2, 3. So, may team. So ngayon, sir, si Lexi naman, ano po yung ano niya dito? Ano po siya? Role niya dito? Treasurer po siya. Okay. Parang admin. Sa Admin. mga petty cash. By the way, isa ngayon maganda po yung yung sales or something. Maraming tao na dumadating. Talaga namang napaka-successful nila. Di ba nung pumunta po ako nakaraan sa Electra, yung Puso Pinoy pa lang yun. Ngayon may seafood na po sila. So by the way, sa operation nyo, ano yung mostly talaga na nire-request ng tao na pagkain? Yung top 3 best seller po namin. Mm. Yung seafood po. Okay. Yung mga seafood, then chicken inasal, Okay. tsaka yung mga main course po namin like bulalo, balbakwa. So, by the way, sir, about po sa guest natin, di ba, syempre may mga guest na, kasi ako, from McDowell's din ako eh. So, may mga guest tayo na medyo maselan o gano'n. So, ba, may reklamo sila sa pagkain. Kahit dalawa, kahit sino sasagot sa inyo. So, for example, sasabihin, matabang yung pagkain. So, anong ginagawa niyo sa pagkain pag na-serve niyo na? Anong ginagawa niyo? Na-serve niyo na, tapos umabot na siguro ng mga ilang minutes. So, na-serve na, hindi agad siya nag-complain. Nung tinikman niya na, tsaka na siya nag-complain. So, anong masasabi niyo yun? Ang ginagawa po namin is dapat lagi lang po naka-smile Mhm. and dapat kalma lang po kayo. Okay. Na-focus lagi sa customer. Mhm. Then, kung ano yung concern nila sa goods, pwede po namin palitan. Then, di pa prioritize ko namin. Okay. Ganun, papalitan niyo yun. Tapos, babayaran pa po na guys yun. Di ba, na-serve niyo. Papalitan niyo ng bago. Lexi, babayaran pa ba ng guys yun? Yung di ba, bali dalawa na nakuha niyo po. Di ba, dalawa na. Yung una, nagreklamo siya. Tapos, pinalitan ng bago. So, ilan yung babayaran niya? Isa o yung dalawa mismo? Okay. Yan talaga yung customer service na tinatawag. So, yung isa lang babayaran doon. And then, after nun, pag once na ano nyo na yung complaint, naayos nyo na yung complaint. So, ano po ba yung araw na busy kayo dito? Mostly weekend po talaga. Weekend? Araw-araw naman po, pero yung sobrang busy po is weekend. Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. So, lahat po ba kayo may specific na gagawin? For example, ikaw muna sa guest,
ako muna sa dito sa cashiering or everyday talaga ikaw cashier tapos si Lacey sa guest, ganun ba? Bali po, everyday po bago po mag-start yung operation, magka-handle muna po. Kung sino yung i-professor dito, Okay. station na to para smooth lang yung operation. Smooth lang, okay. So by the way, about di ba sa yung mga kilala niyo na yung mga owners yan. So kumusta sila sa mga staff or sa pakikipag-usap sa inyo? Maganda naman po yung ano nila na kumbaga kung paano tinuturing ba kanilang pamilya or something kasi ito yung magandang malaman din po ng mga kababayan natin kung masarap ba magtrabaho sa UAE, masarap ba magtrabaho sa Abu Dhabi. So ngayon kayo na makapagsasabi kung paano nag-manage yung mga boss nyo. Yan. Ikaw, Ma'am Lexi, paano okay naman po sila sa iyo or something? Okay naman po. Sobrang babait po. Parang tuwata yung mga magulang. Ayun yung maganda. So, masarap magtrabaho dito sa UAE. About you, sir? Yun. Ano lang po namin sila, kasi ako na parents. So po yung respect ko nila sa mga staff namin. Okay, yun yung maganda talaga. Kaya nga, siyempre, mapapanood tayo ng live sa TV, sa YouTube, and then sa Facebook, Instagram. Siyempre, malaman ng mga kababayan natin para pumunta din sila dito at magtrabaho, di ba? So ngayon, sir, kayo yung team leader 1, di ba? Si Lexi, ano yung ano mo? Ano tawag nito? Role mo dito, ano ka? Cashier? Lahat naman po ginagawa namin. Okay. So all around talaga. So ngayon sir, so ngayon Lexi, napunta ka sa posisyon na yan, so pinagkakatiwalaan ka nila. So paano ba maging isang Lexi na example, mag-a-apply din yung mga kababayan natin para maging inspirasyon ka nila. So paano ka na-apply, napunta dito? So magsabi ka ng nararamdaman mo sa mga viewers natin. So, paano ka nag-start or something? Ako po. Sobrang hirap din po kasi Tapos, nasa nag-apply ka ng start from the beginning, anong ginawa mo? nung una po, sumasama lang po ako sa dito. Okay. Sa work na, nasama-sama lang ako. Hanggang sa ako, hindi ko na kayang ganito na lang. Oo. Kaya naghirap po talaga ako. Maaga magigising. Oo. Hanggang sa nakita ko po, magpapaprint lang sana ako ng resume ko. Then mag-a-apply ako sa kabilang shop lang. Tapos nakita ko yung puso. Doon po, nagbigay po ako ng resume ko doon. Tapos bigla naman po silang tumawag agad. Nagpupunta ko naman. Tapos yun po, interview po agad. Dito ka na sa seafood, di ba? Seafood agad or doon Sa din sa... main pa lang po. Okay. So yung dalawang branches na experience ko talaga. So kayo sir, paano po ba maging team leader 1? Una po sa lahat, siyempre, kailangan po tayong mag-pray kay Lord, then sipagan lang po natin araw-araw. Pagan araw-araw. So, kasi, siyempre, sa panahon kasi ngayon, ang daming nangyayari. Di ba? Maraming nangyayari, kung ano-ano na nangyayari sa mundo. So, ang sinabi ni Sir, magandang ano yun, maganda sa faith natin, Number 1 talaga si Lord. Kasi, ang nangyayari ngayon, hindi basta-basta. Umuulan, bumabaha, at maraming nangyayari talaga. Usually dito sa Middle East, alam niyo yan. So, ngayon, kailangan talaga faith kay Lord. Okay? Pagmamahal sa trabaho, and then, yun, yung passion. At, ayun pala yung bestseller. Sir, ano yung bestseller para masabi, para malaman ng mga viewers natin? Yung seafoods po natin. Seafoods and yung chicken inasal. Chicken inasal. Seafood, tsaka chicken inasal, din yung bestseller nila. So, meron pa ba? Okay. Magkaparehas ba sila ng product? Doon sa, parehas lang? Okay. So, Lexi, saan location ba to? Alam mo ba yung location? I-promote mo sa ano natin, sa mga viewers natin. Etihad Plaza. Ako sa Etihad Plaza, Khalifa City. Okay, Etihad Plaza, Khalifa City.
Basta pumunta po kayo dito, ilalagay ko po sa comment section ko yung location nila. At napakasarap talaga ng pagkain nila kasi alam mo, nagda-dine-in din po ako dito. So maraming salamat po. Tutok lang po kayo dito every Sunday dito po sa Highly Recommended Ang Saya Global Spotlight. Bye-bye!